Sa pagpapatuloy po ng ating pagbubulgar sa mga kasinungalingan at pandaraya ng isang bagong sibol na bulaang mangangaral sa ating panahon na si Willie Santiago, ay atin po ngayong tatalakayin mga kababayan yung kanya pong pandaraya na sinasabi tungkol sa kanyang rehistro na kanyang ipinarehistro. Dahil kung natatandaan nyo po, ay pinansin namin yung kanyang rehistro na ito po ay malayo sa katotohanan. At ang isa pa, siya ay Pilipino, ang ipinarehistro ay Kastila, na hindi naman po niya naiintindihan, mga kababayan. At kung natatandaan nyo, hanggang ngayon, ay hindi pa po siya sumasagot doon sa itinatanong natin sa kanya, ano na ang nangyari doon sa unang iglesyang inumpisahan nila, nung Warli Santiago at saka nung Karas, na ayon sa grupong iyon ngayon, yung grupo ni Nakaras, itiniwalag itong si Willie Santiago. Kaya siya nagrehistro ng kanyang sariling iglesia ngayon sa wikang Kastila, kapatid na Sani. Oo, kapatid na Rodel, na ang bago niyang rehistro ngayon na kinastila niya, yung tinatawag nilang miyembros de la Iglesia de Dios en Jesucristo en todo el mundo. Pinakatwiranan niya, kapatid na Rodel, na yung pagrehistro niya ng Espanyol, hindi dahil sa marunong siya mag-Spanish. Inaamin niya naman yon. At pinakatwiranan niya, kaya sila nagrehistro ng Espanyol dahil meron siyang dahilan. At para malaman niya ng ating mga kababayan kung bakit sa Espanyol niya inrehistro yung kanyang samahan, etong dahilan niya, maganda panoorin natin sa video. Na hindi na po tayo pwedeng makapagparehistro po sa Tagalog dahil marami na pong gumagamit ng pangalan na yan. At maging sa English, mga kapatid, ano po ang parang ating naisip na ipinaisip sa atin ng Diyos? Kastilain natin. Ilagay po natin sa salitang Kastila, sa wikang Kastila, para lamang po marehistro at maging legal. Yan naman ang usapan dyan eh. Hindi naman kailangan marunong tayo mismo ng Kastila. Kung napansin niyo po, mga kababayan, ang dahilan kung bakit po sila nagrehistro sa Kastila ng kanilang samahang iglesia, dahil pinaisip daw yon ng Diyos sa kanila. At yung pinaisip sa kanila ng Diyos, para bang napakatama at napakaganda ng ipinaisip ng Diyos sa kanila na inirehistro sa Kastila. At kasi nga naman, marami na ngang pangalan ika na nakarehistro sa Tagalog, kaya maging sa English. Kaya pinaisip ng Diyos sa Kastila, kapatid na Rodel, para tumama sila, no, na marehistro lang. At sa kanilang rehistro, para bang nung Kastilain na, kapatid na Rodel, tumama yung rehistro nila. At naging maganda ang kanyang tawag sa kanyang samahan. Opo, tandaan nyo, ipinaisip daw ito ng Diyos niya sa kanya. Ang rehistro niya, tatandaan nyo po, Membros de la Iglesia de Dios en Jesucristo en todo el mundo. Bradsani. Tandaan nyo, ang sabi niya, paisip daw ng Diyos niya sa kanya yan. Na yan ang kanyang iparehistro. Membros en todo el mundo. Bradsani. Tandaan mo yan. Yung sabi niya na yan. Yan. Ang dahilan niya kung bakit nga ginawang Kastila, kasi nga, para lamang po marehistro at maging legal. Yan po ang sabi niya. Kung ipi-play pa natin yung video, ano? Ilagay po natin sa salitang Kastila, sa wikang Kastila, para lamang po marehistro at maging legal. Yan naman ang usapan dyan eh. Hindi naman kailangan marunong tayo mismo ng Kastila. At unang-una, mga kapatid, nakalimutan po nila na ang Pilipinas noong araw, di ba, noong araw, napasailalim sa pamahalaan ng Kastila. Kaya talagang sila ho, mga kapatid, mayroon ng mga amnesia siguro, no? O dala ng katandaan. Yan daw ang usapan dyan, kapatid na Rodel. Hindi naman ikakailangan marunong tayo mismo ng Kastila. Tapos sabi niya, at unang-una, mga kapatid, nakakalimutan po nila na ang Pilipinas noong araw, di ho ba, noong araw ay napasailalim sa pamahalaan ng Kastila. Kaya talagang sila ho, mga kapatid, meron ng mga amnesia
siguro o dala ng katandaan. Ito po, nagpaparatang pa eh. Meron pa siyang patutsada na meron daw kami amnesia. Mm. O kaya dala na raw ng katandaan. Ano? Pero sino kaya ang may amnesia? At sino talaga ang nakalimot? Kasi sa rehistro niya, kaya inilagay niya na miembros de la Iglesia de Dios en Jesucristo en todo el mundo, kailangan kumpleto. Mm. Yung ama at saka yung anak. Yun ang pinangakatwiranan niya. Oo. No? Pag wala ikang anak, pugot ika yun. Dati nga po, ang itinuturo sa atin, kailangan ikakumpleto yung pangalan. Hindi pwedeng isa lang, hindi pwedeng hindi kasama yung Kristo Jesus. Kasi pagka ika-iglesia ng Diyos lang, pugot ika yung iglesia. Di ba yan ang sinasabi nun sa atin? Yun ang isa sinasabi niya eh. Kasi pagka iglesia wika ng Diyos, iglesia ng Diyos lang, ay pugot ang iglesia. Di ho ba? Yun ang sinasabi noon sa atin. Yun ang kanyang sinasabi, ano? Pinaparatangan pa tayo na nagturo ng ganun si kapatid na Eli na pagka iglesia ng Diyos lang, pugot, Mm-mm. kapatid na Sani. Walang ganun turo si kapatid na Eli na pagka iglesia ng Diyos lang ang nakasulat, tapos wala yung Kristo. Kristo, pugot. Mm-mm. Walang ganun turo si kapatid na Eli. Kaya nga ito yung magaling magparatang at gumawa ng kwento eh. Oo, Kaya- nag-iimbento ka lang para ka lang... Ito po ang kapansin-pansin kay Willie Santiago, mga kababayan. Sa tuwing magsasalita po siya, ang mga bagay na mapapansin nyo, unang-una, kasinungalingan. Pangalawa, pandaraya. Pangatlo, panluloko. Pang-apat, pagkatha, pag-imbento. Mga istoryang hindi totoo. Mm-mm. Tapos yun ang papalabasin niyang para bang ganun tayo, ganun si kapatid na Eli, para lang niya mapasama. Oo. Kapatid na Sani, ang pundasyon nito, wala ni katiting na katotohanan. Oo, Sinungaling itong taong to, walang turong ganun si Brad Eli. Na pagka-iglesia ng Diyos, pugot ang iglesia. Oo. Walang ganon. Walang ganon. Kaya mo sinasabi ngayon yan kasi, tututulan mo na kami. Gusto mo na kaming pasamain. Wala kaming ganon turo. Matagal, halos sabay lang tayong nabautismuhan, wala tayong narinig na ganon eh. Naturo ni kapatid na Eli eh. Kaya ito, mahilig maglagay ng salita sa bibig na hindi naman sinasabi ni kapatid na Eli o ni hindi naman natin sinasabi. Oo. Ilalagay sa bibig mo, tapos tututulan niya na siya ang naglagay. Ganun siya, ganun ang taktika ng kanyang pakipaglaban, hindi matwid na paraan ng pakipaglaban o pakipagsagutan. Sana ang sasagutin niya o sagutin niya, yung lumabas sa bibig natin mismo. Yun ang Oo. tutulan niya. Mm. Ngayon, ang lumabas sa bibig niya, na ito tutol tayo, no? Yung kanyang pagsagot na kaya sila nagparehistro sa Kastila dahil nga pinaisip daw ng Diyos. Mm-mm. Dahil hindi na pwede sa Tagalog, Hindi na pwede ka sa hindi rin Ingles. pwede sa English. Kaya inirehistro nila sa Kastila. Pero pansinin po natin, mga kababayan, kung tama ba yung rehistro Mm. sa Kastila na inirehistro nitong si Wilfredo Santiago na kanilang samahan, na itiniwalag po sa aming samahan at tiniwalag din sa samahan nila Karas. Ano ba yung rehistro niya nakalagay ngayon? Ang nakalagay, miembros de la Iglesia de Dios en Jesucristo en todo el mundo. Kapansin-pansin po, ano? Mm. Meron todo el mundo pa sa huli. Ibig sabihin ng todo el mundo, yan po ay worldwide. Mm. Yan. Pang buong mundo, ibig sabihin, kapatid na Rodel. At pag sinabing pang buong mundo, kapatid na Sani, ang talagang katotohanan dapat na maintindihan, pagka may isang bansa na wala kang miyembro ron, hindi ka pwedeng tawaging todo el mundo. Oo. Kasi todo el mundo eh. Mm-hmm. Buong mundo dapat. Pagka merong isang bansa na wala kang miyembro, ibig sabihin sinungaling na rehistro mo. Hindi na totoo. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi unang-una, dinadaya niya kasi Brad Sani eh. Pero yung pandadaya niya mali pa rin eh. Ang sinasabi ko ikang todo el mundo diyan, yung iglesia ng Diyos. Doon kami ka-member, sabi niya, 'di ba? Ganun ang kanya sinasabi. Pero kung titingnan mo po yung rehistro, ang ipinarehistro mo membros. At kayo nga yung membros na yon. Membros de la Iglesia de Dios en Jesucristo en todo el mundo. Ang pinaparehistro mo, membros ng Iglesia ng Diyos na ayon sa rehistro mo, todo el mundo. Na imposible, napakalayo sa totoo, kapatid na Sani. Unang-una, may paniniwala ka na ngayon
na bukod ang Israel sa iglesia. So definitely ang Israel hindi na makakasama diyan sa ano mo, Oo. sa rehistro mo. So sira na yung todo el mundo mo. Sa Russia, may miyembro ka ba ron? Wala. Kaya Wala nga, kang miyembro ron. Hindi apply sa kanya todo el mundo. Hindi apply. Ngayon, may kinakatwiran siya, kapatid na Sani. Ang iglesia raw ng Diyos, Noon pa, mm-mm. worldwide na. At katunayang worldwide na nga, kapatid na Rodel, siya rin ang may sabi, ngayon po, sabi niya, ngayon, tayo po ngayon ay nasa English na rin. Ngayon, tayo po ngayon, nasa English na rin po yung ating rehistro. Members, Church of God in Jesus Christ Worldwide. Aba, Na nang una, sabi niya kaya hindi ma-rehistro hindi na pwede sa English. sa Tagalog, at di rin pwede sa English, sa marami na ka nakarehistro, kaya Oo. kinastila. Kinakinastila. Pinaisip sa kanila ng Diyos, kastilain natin. Mm. Na hindi na po tayo pwedeng makapagparehistro po sa Tagalog dahil marami na pong gumagamit ng pangalan na yan. At maging sa English, mga kapatid, ano po ang parang ating naisip, na ipinaisip sa atin ng Diyos? Kastilain natin. Pero pagkatapos, bandang huli, hindi naglipat ng ilang minuto lang. Sinabi niya, ngayon tayo po ngayon ay nasa English na rin po ang rehistro natin. Ang ating rehistro. Members, Church of God in Jesus Christ worldwide. Ay di talagang pambuong mundo. O di, siya rin na may sabi nito, no? Na meron na rin sila sa English. Pero nung una, ilang minuto pa lang nakakalipas, makikita mo kung gaano kasinungaling itong taong ito eh. No? Sabi niya, dahil marami na pong gumagamit ng pangalan na yan at maging sa English. Mm. Mga kapatid, ano po ang parang ating naisip na ipinaisip sa atin ng Diyos? Kastilain natin. Oo. Nung kastilain nila, Brad Sani, maya-maya, in English naman. In English. Tapos sasabihin tayo raw, may amnesia. Oo. Hindi ganon. Yung Diyos mo, yun ang may amnesia. Bakit? Sabi mo, hindi na marehistro sa Tagalog at saka sa English. Kaya ang ipinaisip sa inyo ng Diyos mo, sabi mo, rehistro sa Kastila. Tapos ang dahilan mo pa, kaya Kastila, nakakalimutan ni kanila na nasakop tayo ng Kastila. So ang reason mo pala ng pagre-rehistro ka sa Kastila, dahil nasakop tayo ng Kastila. At unang-una, mga kapatid, nakalimutan po nila na ang Pilipinas noong araw, di ba, noong araw, napasa ilalim sa pamahalaan ng Kastila. Ba, biblical kaya yun? Kung nasakop tayo ng Kastila, may reason ka nang mag-rehistro sa Kastila kahit di ka nakakaintindi ng Kastila. Di ba, Brad Sani? Pagkatapos, ngayon, tayo po ngayon, nasa English na rin po ang ating rehistro. Members, Church of God in Christ Jesus Worldwide. Ngayon, tayo po ngayon, nasa English na rin po yung ating rehistro. Members, Church of God in Jesus Christ Worldwide. Sino ngayon ang nakakalimot? Sino ngayon ang may amnesia? Kami ba? O ang Diyos mo na nagpaisip sa'yo? Kasi hindi tayo naniniwala ang Diyos nito ang Diyos na langit, Brad Sani. Hindi Iba ka ang Diyos matanga nito. ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Oo. Na pagkatapos mo na ipaisip sa'yo sa Kastila, ibig sabihin, saka ipinaisip sa'yo sa English. Oo, saka sabi niya, hindi na raw pwede sa English Oo nga Bakit biglang pumwede? Oo. Nakikita niyo kung anong klase ng tao itong si Willie Santiago, mga kababayan. Sinungaling ito. Ito ang may amnesia. At malala sa amnesia, Brad Sani. Mas matindi sa may amnesia. Oo. Buti pa kamoy may amnesia, kapatid na Rodel. Inosente, hindi niya alam Pumalpak man yun, hindi niya man maalala o makalimot man siya, dahil nga may amnesia. Oo. Ito, walang sakit na amnesia. Ang sakit po nito, mga kababayan, alam niyo po kung ano, nakorap na ang puso niya ng dilim ng demonyo. Dahil sa pagnanasa niya po na maging, biro mo, ang ambisyon niya talaga, Brad Sani, papakita natin sa mga kababayan natin later Ang ambisyon niya talaga, maging tagapangasiwa nating lahat. Gusto niya, taasan tayong lahat. Kapatid na Sani, meron akong naaalalang karakter sa Biblia, yung Diotrephes. Gusto maging pinakamataas sa lahat. Ito ngayon ang makabagong version ng Diotrephes Wilfred Diotrephes, Brad Sani. Ito, Diotrephes na Diotrephes Gusto pangasiwaan tayo Ayan, kitang-kita ngayon sino may amnesia. Brad Sani. Yan, wala pang isang oras yan. Kaya hindi mo pwedeng pagkatiwalaan to kung pag-uusap pagiging leader o tagapangasiwa ng isang iglesia. Walang kapasidad dito, kapatid na Rodel. Bakit? Hindi naglilipat ilang minuto
Eh, sa bibig niya rin mismo, lumalabas yung kanyang sariling kasinungalingan, kapatid Oo. na Rodel. Wala po siyang consistency ng kanyang pagsasalita. Isa lang ang consistent sa kanya. Sinungaling siya lagi. Mm. Mandaraya siya lagi. Biro mo, ang liwanag nun. Hindi na raw marehistro sa English. Tsaka sa Tagalog. Kaya ang pinaisip ng Diyos nila, Kastilain. Dahil nasakop tayo ng Kastila. Nakalimot na yata ika sila. Ba, biro mo. O, dala raw ika ng katandaan. Dala ng katandaan. Ayun, sa bagay, mas matanda tayo sa kanya. Oo naman. Pero ang masaklap, mas bata siya sa atin, mukhang mas makakalimutin siya. Oo. Mamaya-maya, may English pala siya. Naku. Oo. Nakalimutan niya yata na nakarehistro na yata sila sa English. Mm. Ngayon, itong tawang ito, yung rehistro pa lang, hindi na totoo. Hindi totoo. Bakit? Worldwide daw sila eh. Ngayon, pinangatwiranan niya, yung daw iglesia ng una, ang sabi niya, Tayo po, hindi pa tao, wala pa tayo rito sa mundo, ang iglesia ng Diyos sa Biblia, worldwide na. Wala naman sitas binigay, Badsani. wala. Walang binigay na Oh. sitas. Ngayon, magbigay ka ngayon Mm. ng sitas, pangatwiranan mo na ang iglesia nung una, hindi pa tayo tao, wala pa tayo sa mundo, worldwide na. Yan. Pangatwiranan mo yan sa susunod na pagsagot mo sa amin. Ilabas mo yan kung totoo na worldwide na. At sabi mo kasi, worldwide na hanggang sa makarating sa Pilipinas. Ang nakakapagtaka, kapag na Rodel, worldwide na pala noon. Oo. Bakit? Wala pa sa Pilipinas. Sabi niya, worldwide na pala hanggang sa makarating Mm. sa Pilipinas. Ang iglesia po ng Diyos mula pa nung araw, mula pa sa Jerusalem, nang yan po'y makalabas sa Jerusalem, na ipangaro po sa iba't ibang mga bansa, naging worldwide na hanggang sa makarating sa Pilipinas. Yung iglesia doon nung una, nang makalabas na sa Jerusalem, Mm. at ipinangalan sa iba't ibang bansa, worldwide na, Naging hanggang sa makarating sa Pilipinas. Worldwide na pala. Bakit wala pa sa Pilipinas? Oo. Di ba? Dapat sana, worldwide, lahat na ng bansa meron eh. Dito po, kontra na siya agad. Mm. Makikita niyo po kung gaano katindi ang amnesia ng taong ito. Nawala sa wisyo sa pag-analisa ng katotohanan. Ito salita niyo, kasi po ang ating paniniwala, ang iglesia po ng Diyos mula pa noong araw. Kailan daw yung mula pa noong araw? Mula pa sa Jerusalem, nang yan po ay makalabas sa Jerusalem, na ipangaral po sa iba't ibang mga bansa, naging worldwide na, hanggang sa makarating sa Pilipinas. Kontra na. Worldwide na. Naging worldwide na, hanggang Hanggang. sa makarating sa Pilipinas. Nung hindi pa nakakarating sa Pilipinas, hindi pwedeng sabing worldwide na. Oo. Biro mo, gumagamit ka ng salita, Hindi niya naintindihan. una, Kastila, di ka na namin masisisi, di mo naiintindihan talaga Kastila. Di ba? Inamin niya naman kahit di tayo marunong ng Kastila, para maging legal tayo, pinaisip daw ng Diyos niya. Ngayon, sa English, hindi ka naman umaamin, di ka marunong ng English. Nangangahas ka nga mag-English Di ba? Yung worldwide, hindi mo naiintindihan. Na ipangaro po sa iba't ibang mga bansa, naging worldwide na hanggang sa makarating sa Pilipinas. Na ipangaral po sa iba't ibang mga bansa, naging worldwide na. Hanggang sa makarating sa Pilipinas. O de tanga ka talaga, di mo naiintindihan ang salitang worldwide. Hindi mo pwedeng sabihin naging worldwide na hanggang sa makarating sa Pilipinas. Pag worldwide na, ibig sabihin, nasa Pilipinas na nga nun. Mali yung salita mo, naging worldwide na hanggang sa makarating sa Pilipinas. Nung hindi pa nakakarating sa Pilipinas, hindi pa worldwide. Hindi worldwide yun. Maling sabihin mo yun. Kaya yung sa atin, kapatid na Rodel, eksakto Dahil yung rehistro natin, mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. International. Diba? International. Oo. Yan. Members, Church of God, International. Yun ang rehistro natin. Dahil meron tayong mga kapatid sa iba't ibang bansa, kapatid na Rodel, internationally. Actually, kailangan na nga ngayon, pag nangangaral si kapatid Nelly at si kapatid na Daniel, may mga translator na, Brad Sani. Dahil marami na tayong kapatid hindi marunong ng Tagalog, kahit English hindi marunong. Hindi nakakaintindi. Kaya ano na tayo ngayon? International na tayo. Pero never na nag-claim tayong kagaya ng claim ng pangahas na ito na worldwide. Naku po naman. Ngayon, ang katwiran niya, noong pa worldwide na. Sablay yun, di totoo yun. Yan. Tutol tayo dyan. Oo. Oh. Bakit pa sinabing
gumawa kayo ng alagad sa lahat ng mga bansa kung worldwide na pala nun. Di, hayaan natin siya makatwira, kapatid na Rodel. Oo, Abangan hintayin natin kung sasagot itong si Kapitan Yabang. Oo. Ito mga tanong namin sa rehistro mo, ha? Sabi mo, hindi ma-rehistro sa Tagalog, hindi na pwedeng ma-rehistro sa English dahil meron na, hindi na pwede. Ipinaisip ngayon ng Diyos mo, sabi mo, i-rehistro sa Kastila dahil nasakop tayo ng Kastila. Bakit sinasabi mo ngayon na ngayon nasa English na rin kayo? Paano nagkaganon Ang unang sinasabi mo, kaya nyo kinastila, hindi na pwede sa English. Kaya ang Diyos mong nagpaisip sa'yo, Nakastilain. nakastilain mo. Ngayon pala meron na kayo sa English. Ibig sabihin, nakalimot yung Diyos mo. Oo. Na pwede naman pala sa English. Dahil lumalabas kasi ang first priority mo, Tagalog o kaya English. Oo. Kaya ka lang napilitang magkastila kahit di mo naiintindihan Para dahil lang hindi na maestro. pwede. Para Para lang lang maging maestro. legal. Mm. At paisip ka mo ng Diyos mo. At tanghahan Pwede Diyos naman yun. pala bandang huling ma-English. Anong klaseng Diyos meron ka? Di ba? Kaya ito, ang labo ng Diyos nito eh. Oo. Tapos yung sinasabi mo, na noon pa worldwide na ang iglesia. Saan mo nabasa yon? Na noon pa ang iglesia worldwide na hanggang sa makarating sa Pilipinas. Bago nakarating ng Pilipinas, ang ibig sabihin, Brad Sani, worldwide na. Paano naging worldwide nang hindi pa nakakarating sa Pilipinas? Yan ang Naiintindihan mo ba ang salitang worldwide? Hindi kami nangahamak. Dahil alam naman namin hindi ka rin talaga marunong ng English kagaya namin. Pero nangangaral ka kasi. Kailangan sulitin ka dyan sa mga sinasabi mong hindi mo naiintindihan. Kasi sinasabi ni Pablo yun mga kapatid, nagnanasang maging mga guru ng kautusan, bagamat hindi nila natatalastas kahit ang kanilang sinasabi, kahit ang kanilang buong tiwalang pinatutunayan. Tiwalang-tiwala siya, Brad Sani Pero hindi niya naiintindihan pinagsasabi niya Wala siya sa wisyo. Malabo na makaintindi talaga to. Opo. Madilim na isip nitong taong ito eh. Kaya, abangan namin sagot mo. Tingnan natin kung makakasagot ka sa mga tanong namin. At kami naman nakahanda na sumagot.